Oh, ng diba? Manila Bulletin. Ng Manila Bulletin. Habang panonoodin ko muna ang interview ni Doris at Robert, habang ako'y nagkakape-kape-kape, ang makakausap daw po nila kanyas. Si Claire Castro, idol ko po yun. Oo, si Auntie Claire. Si Auntie Claire ng bayan. Sabi naman ng boss, si Auntie Claire o ako? Sabi naman ng empleyado, Auntie Claire. Auntie Claire po, without a doubt. At this point, makakausap po natin. Ayan, si partner, go! Ang atin pong pinakamamahal na dating kasamahan dito sa DZMM, ako lagi ko pa rin sinasabi, Attorney Claire. Ako din, nasanay talaga ako sa kanya, Attorney Claire. Pero dahil dyan, Yusek Claire Castro po siya, ang Presidential Communications Office o PCO. Good morning, ma'am! Yusek, good morning! Good morning, Ma'am Doris. Good morning, Robert. Good morning sa lahat na nanonood sa inyong programa. Ang gandang umaga po. Napakaganda ng aura. Sabi ko sa'yo, woke up like this. She woke up like that. Pero ma'am, sabi ko, napakaganda ng aura mo. Pero papapangiti natin. Ganun ba? Hindi naman. Hinigan ka lang namin ng reaction mo na. Kasi kanina doon sa programa namin ni Alvin sa Gising Pilipinas ay na-i-guess namin si LLL, si Leandro Legarda Leviste. At sabi niya, tuloy daw po ang kaso laban sa inyo. Medyo tumaas nga po ng konti ang kanyang decibel at sinasabi niya na nagpalabas daw po kayo ng maling impormasyon. Ma'am. Unang-una, sana napanood niyang buo yung ating video kasi meron pang portion doon na sinabi ko na kung wala namang nilalabag na batas, there's nothing to worry. Yung unang-unang video, nung unang-unang lumabas, yung video mismo, yung pagkakasalita ng ombudsman, yung ombudsman Remulla. Yung unang-una yon. So, tinikap natin yun sa YouTube channel natin at pinag-usapan na doon sa aking video yung tungkol sa franchise, conflict of interest, and at the same time, sabi ko kung wala naman nilalabag na batas, so there's nothing to worry on his part. So, kitang-kita naman kung paano kung diniscuss lang naman yung aking content patungkol doon sa sinabi ni Ombudsman Remulla. So, kung yun yung nakikita niya, at ako lang yung kanyang tinarget, sa dinami-dami rin naman ng tao nag-discuss nito, basta as far as I'm concerned, never ako nanira. Ako yung nagbabase lang kung ano yung nabalitaan natin at ako ay nagko-content lamang patungkol sa batas at kung paano ito mapapaliwanag sa taong bayan. Opo. Ma'am, kayo po ay isang abogada. Kasi kanina tinanong po namin si Congressman Leviste, bakit ikaw nga ang pinunterya nung kanyang kaso at hindi si Ombudsman Remulla? Kasi kinukote mo lang naman si Remulla. Ang sabi niya, kasi impeachable daw yung posisyon na hawak ni Remulla, kaya hindi po pwede. Hindi ko maintindihan, ma'am. Pwede bang ipaliwanag mo sa akin? At tama ba yun? Kasi impeachable officer daw si ombudsman, kaya hindi niya pwedeng kasuhan. Tama. Hindi naman niya, unang-una kasi, talaga naman hindi niya pwedeng kasuhan si ombudsman kung nagsasabi naman ng katotohanan si ombudsman. Oo. Kung may error man, kasi sinabi, nagbenta ng kumpanya na may prangkisa. Kung nagkaroon man ng error patungkol doon, ang pinakamabuti pong gawin ng isang public officer na nagkakaroon ng issue patungkol dyan ay hindi magdemanda. Kung hindi paliwanag sa taong bayan, ano ba itong sinasabi ng ombudsman? Matatandaan po natin, the following day na lumabas si ombudsman patungkol dyan, lumabas mismo ang Meralco Gen to explain na hindi yung kumpanya nila ang yung may prangkisa. Yung binili nila kay Congressman Leviste ay kumpanya na hindi po dependent sa prangkisang ibinigay sa kumpanya ni Congressman Leviste. So yun ang po yung pinakamaganda na gawin ng isang public servant na naaakusahan ng anomalya. Opo. And then kapag nagsalita siya, that's the time na pwede ulit mag-content yung mga nasa mainstream at pati po ang mga nasa SOCMED. Kasi pinaliwanag mo hindi mo pa pinapaliwanag. Ang sabi po niya, nung siya ay in-interview na isang TV network, ang sabi niya, sasagot siya sa January 26 pa. Nauna na magsalita yung Meralco Gen. Hindi po ba mas naging maganda na naipaliwanag agad ng Meralco Gen para hindi maapektuhan yung kumpanya nila? Kung ganun sana ang ginawa niya, di sana maayos. The problem now is,
sinabi niya na hindi siya nagbabenta ng kumpanya na may prangkisa. Mhm. Pero inamin naman niya sa interview niya na yung may prangkisa, divested na. Oo. Divested na. Ang tanong ngayon, meron bang approval ng Kongreso? That's the point. Mhm. Saka, Ma'am Doris and Robert, ganito naman yan eh. Kung ikaw ay may kumpanya, di ba syempre meron kang pisina, may tao ka, may Tama. mga empleyado ka, meron kang mayor's permit, may business permit, lahat yan dapat meron. Mhm. So tanong, nung nag-divest ka ba? Nag-divest ka. Una, nagbayad ka ba ng karampatang mga tax? Diba? Ito ba ay napaalam mo sa DOE? Napaalam mo sa Kongreso? Napaalam mo sa ERC? Importante po yan eh. Pangalawa, kung ikaw ay, nung binawi niya, sabi niya, kinulose niya na, so how can you close a company na dinivest mo na yung shares mo? Opo. Oo. Ma'am, Kasi ganyan din na eh. opo. Ikat So, lang. at kung kinlose mo man, Oo, ma'am, Oo. sorry ikakat ka lang namin pero stay on the line. Meron lang kaming mabilis na flash Sige. report. Ayan na nga ba sinasabi ko, Yusek Claire, ito na, kaliwat kanan ng mga kasuhan eh. Hindi po ba? Sorry, nakat kita Opo. kanina. Nandun na tayo sa pangalawa. Kasi Yan. yung una, ang sabi ni Yusek Claire, paano ka magda-divest, nagbayad ka pa ng mga karampatang bayarin Correct. dapat. Oo. Tapos ba, Yusek Claire? Hello, ma'am. Uy, nawala si ma'am. Pakitawagan. nasa Zoom pa ba? Oo. Hindi, sabi ko naman, ma'am, huwag naman kayo magtampo. Hindi, alam niya yan dahil galing siya dito dati. Oo nga. Nag-aano ulit. Nag-aano ng pumapasok ulit sa Zoom natin. O di mabuti, hintayin natin. Ano daw ang flash report natin? Kiko Barsaga, no? Nakasuha, Cyber libel. sinampahan na naman ng isa pang kaso. Cyber ayan libel na. sa Manila. Ayan na, ready na po ang ating Auntie Claire. Ayan. Ma'am. yes po, Ma'am Doris. Yan. Oo, sabi ko nga, patuloy muli, nyo. diba? Sabi Apo. natin, kung isinira niya to, kasi sinabi niya defunct. Kung isinara naman niya to, kahit hindi na siya yung may-ari, divested na, pero sinara pa rin niya. Kung sinara niya man to, hindi po to basta-basta Ala, naputol. Balikan natin. Bakit ganyan? Wait lang ha. Hintayin natin ang karugtong ng pahayag ni Yusek Claire Castro, partner. Di ba sabi ko nga, wala na yatang katapusan ng kasuhan. Kaliwat kanan. So ano ba mapapala natin dito? Yun ang gusto rin natin malaman kay Yusek Claire. Hintayin na panibagong issue, panibagong skandalo. Uusbong habang hindi pa fully resolved yung ibang mga issue. Oo, natatambunan na nga, 'di ba? Calling daw tayo, phoner na lang para para Sige. mas malinaw yung ano. Sino may mahina ang signal? Tayo o sila? Mukhang tayo. Oy, magbayad naman tayo. Ha? Bayad tayo. Bayad on tayo. time. Kaya hindi ko po pwedeng sabihin, kina Yusek Claire. Malacanang yan. Alam nga naman hindi sila magbayad. Ay, sige. Yusek Claire, tinatawagan ka namin ulit. Huwag ka na magtampo naman. Oo. Kasi pangatlo na lang ito, di ba? Ayan na. Oo, sige. Calling. Oo. Hi, ma'am. Yes, Ma'am Doris. Ayun! Robert. Apologies ha. Haba ng donation ko sa Zoom, wala pala. Ganyan ba? Sorry po. Nag-crash yung Zoom eh. Oo, phone na lang muna para matapos po ang ating punto na gusto niyo pong ipalabas ngayon. Yes. Natapos ako doon sa sinasabi ko na sinabi niya nag-divest siya. Ayan. All of a sudden, sinabi niya, sinara niya. Defunct na. So sabi ko, how can you close a company na hindi na ikaw yung may-ari? Kasi dinivest mo yung shares mo. Okay, even if, halimbawa, kahit iba-iba yung kanyang kwento, halimbawa na-defunct niya, nasara na. Oo. Hindi po basta-basta isasara to kasi meron po doon sa batas kung saan siya ay nag-grant yung Solars para sa bayan, nag-grant ang franchise. Nakalagay po doon requirement na there should be an annual report. So kung ito ay nabigay ng 2019, dapat 2020, 2021, 2022, meron kang annual report. So dapat nahanapin ng Kongreso na saan tong annual report na to. At kung ito naman ay na-divest mo nga, dapat alam ng ERC, alam ng DOE, alam ng Kongreso.
So, halimbawa, sinara mo nga, kahit na hindi ikaw na yung may-ari, kasi divest mo. Okay, balik tayo sa kwento ng Dinipang, nasara. Isang kumpanya, hindi pwedeng basta isara ng ganun lang. Una-una, syempre, dapat may annual report nga. Alam mo yan sa Kongreso, kasi kung may, sabi niya, ang problema, kaya niya sinara, kasi nalulugi siya, kasi walang IRR. Gusto ko itong ipaliwanag, Ma'am Doris, doon sa batas na nag-grant yung kanyang franchise, nakalagay po doon na if you had been operating, may operation na prior to this franchise, hindi po kailangang hintayin yung IRR kasi the company can continue its operation doon sa mga establishment o sa mga lugar na ikaw ay nag-o-operate na. Una yan. Pangalawa, kung ikaw man ay nagsara o kung may problema pala, di ba dapat nire-report po kasi annual report ka. Dapat, wala pa akong IRR. Itong problema ko. So, nire-report mo yun. Pangatlo, kung isasara mo to, sabi ko nga, pag ang kumpanya, dapat alam ito unang-una sa ang kabanlugan, ang opisina mo kasi yung mayor's permit mo. Doon pala sa business permit mo, i-inform mo yung local na mag-close ka na. Otherwise, tuloy-tuloy po yung kailangan mong pagbabayad annually for the business permit. Otherwise, may penalty ka. Yung empleyado mo, dapat i-report mo sa DOLE na ito, magko-close kami, tapos na yung kontrata ko with the employees ko, BIR, PhilHealth, Pag-ibig, lahat po yan dapat i-inform mo na wala na po kaming operation. So, otherwise, magtutuloy-tuloy yung penalty mo niyan. Pati sa SSS. Ganun po yun. So, dapat may paper trail siya. Opo. Yan nga po ang pinupunto ni Leviste. Hindi raw po ang mga investor ang may kasalanan kung bakit hindi maganda ang nagiging takbo ng mga negosyo ngayon. Ang turo apat na daliri doon sa gobyerno pinahihirapan nyo daw. Kaya daw ngayon ay hirap na hirap at medyo nawawala ng gana ang mga investor. Sa parte po niya, hindi po siya on his part at that time, 2019. Ang bilis nga po niya nakakuha ng mga kontrata. Tingnan niyo po, di ba sabi nga po ni Sec Sharon, parang 42 contracts meron siya. At ang naging successful lang yung kumpanya na naibenta niya yung ibang shares niya dito sa MGen. Kasi Meralco Gento, syempre sa pangunguna ni Manny Pangilinan po yan. So, yun po, medyo successful. Yung the rest daw po, hindi nakakapag-deliver. So, hindi. Kasi bakit po ang Meralco Gen, okay naman po, at sabi, successful, sabi po ni Sec Sharon, so bakit yung iba niya, hindi? So, how can you compare that na hindi maganda ang nagiging pagtrato ng gobyerno sa mga investors when yung MGen successful? Oo. So, nako partner, hindi na ang tanong nga ng lahat. Makikita po ba natin Claire ang kumbaga resolusyon ng mga ganitong klaseng issue at para bang patong-patong na lang na issue ang kinakaharap ng sambayanan. May mga issue tuloy na maganda naman para sa bansa na hindi na napapansin dahil po dito sa patong-patong na mga pwede natin sabihin nega na nangyayari. Tingin ko po sa aking palagay, my take, sinasadya nila. Sinasadya nila na hindi maging maganda ang ginagawa ng gobyerno para sa pansarili nilang kapakanan. Para yung kanilang mga di umanong baho ay natatakpan. At kung sino man yung kanilang iniidolo at pinupuon, yun ang iaangat. So, yung mga katulad po sa sabi nga natin, yung discovery ng Malampaya Iswa, napakaganda pong palita ng Pangulo yan. Pero, yan, sinabayan po ng impeachment, sinabayan ito mga patungkol dito sa mga solar firms na pagbebenta di umano ng may kumpanya na may franchise. Tapos ngayon, sisisihin ng gobyerno, may red tape, walang IRR. Samantalang, if you really want to do it, gagawan mo ng paraan to kumpanya mo yan It's your obligation. Diba? Gawin mo ng paraan yan, magsumpong ka kagad. Nandiyan, ang nanay mo naman at that time, diba, maganda ang reputasyon. So, pwede ka naman tulungan ng nanay mo kung if ever nagkakaproblema ka sa negosyo mo. Diba? Kasi government ang irereklamo mo, ang dali-dali namang paimbestigahan yan sa Senado kung talagang ikaw ay iniipit noon. Okay. Partner, meron ka ba? Jump tayo. Sige, ikaw. Yusek Claire, jump tayo doon sa ibang issue. Kahapon sa Senado, ang binabanggit po,
yung nagiging investigation ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay doon sa flood control project, nasasayang lang daw, wala daw nakukuhang bago. At meron din silang ginawang minority report kung saan may mga binabanggit na dapat na makasuhan. Sa panig po ng palasyo, ano ang nakikita ng palasyo doon sa ongoing investigation pa rin ng Blue Ribbon Committee? Substantial pa rin po ba? Sorry, Robert, sino yung nagsasabi na walang nakukuhang bago? Na-disappoint daw sila si Senator Amy Marcos at si Senator Rodante Marcoleta. Tanong ko hindi ko po kasi napanood ng buo yung hearing sa Senate. Ang unang-una ko po talagang napuna at nag-approve ako ay yung ginawa po ni Senator Marcoleta patungkol po dun sa sabi niya na walang authority si Congressman Leviste na mag-testify doon sa nilalaman ng di umanong files nagmula kay Yusek Cabral. Na kumbaga nandun naman yung DPWH. The DPWH can attest, confirm kung anong dokumento ang nakopya nila sa DPWH. So yun po, medyo natutugma po talaga yan sa procedure. Okay. Kung kulang po ito, ang tanong ko, Sir Robert, Ma'am Doris, nandun po ba si Senator Amy? Sorry, hindi ko alam kung nandun siya sa hearing. Mukhang wala, no? Hindi po umattend. Although invited. Tama, Robert? Kung umattend siya, tama po ba, isa siya sa nagrereklamo, di po ba? Yes, Kung ma'am. hindi po siya umattend, parang wala naman po yata siyang authority na magsita na kulang. Kasi she can do whatever she wants regarding sa procedure, magtanong siya ng marami. Para hindi siya makulangan. Yun naman din po yung sinasabi sa kanya ni Senator Lacson para hindi ka magreklamo. Umattend ka ng hearing. Ikaw na magtanong. Yan yung silya para mabigyan at mikropono para mabigyan ka ng chance magsalita at magtanong. Ito naman po, isa pa po. Kung halimbawa naman po sila yung nakukulangan at meron naman silang dokumentong sarili at verified ito, authentic ang mga records nila. So kung sino yung pinagbibintangan nila, sabi ko nga po, magsampa na sila ng kaso diretso sa ombudsman. Huwag na nilang padaanin sa Senate hearing. Kasi kung nakukulangan sila dahil kasi, Ma'am Doris and Robert, pag sinabi mong nakukulangan ka, it means may alam ka. It means may dokumento ka. It means pwede kang magsampa ng kaso kasi marami kang alam. Kasi hindi ka naman magreklamong kulang kung wala kang alam. Kung may alam ka, puno ka ng dokumento at ebidensya, go ahead. Diba? They can go directly to ombudsman or Ilabas mo na, di ba? Ilabas mo na. Magsampa ka na ng kaso. Wala namang pumipigil Diba? Mahirap po kasi yung puro kulang ito, kulang yung ganyan. Tapos mismo sila, wala naman ako contribute. Oo. So, yung ma'am, reaction mo doon sa minority report na si Chis Escudero, sino yung mga ina-absuelto nila? Hindi raw Nancy Binay. Oo. Tama lang po ba? O naniniwala kayo doon sa sinabi naman ni SP Soto na it's just a piece of paper? Sige lang po, Mama. Sorry, hindi ako masyado familiar. Sino po yung gumawa ng minority report? Ginawa po nila Senator Rodante Marcoleta, nila Senator Amy. Pirmado ng 6 out of 9. Ang hindi nakapirma si Senator Chis, si Minority Leader Alan Cayetano, Joel Villanueva. Yan, hindi sila pumirma kasi kailangan pa daw pag-aralan. Maybe yun po yung nakikita nila. So, hindi natin, tayo po on the part of the President, wala pong kukontrahin ng Pangulo dyan. Ang nais lamang din po ng Pangulo, makumpleto rin po yung pag-iimbestiga. Kung yan ang kanilang findings, respeto natin yan. But, meron pa pong ibang investigating body na maaari pong mas magbusisi kung ano ba talaga ang mga liabilities kung meron. Kung meron po, yung mga nababanggit na mga opisyal. So, hindi naman po natatapos Hindi naman po yan judgment ng korte. So, hindi po naman dapat na mag-worry tayo kung meron man ganyang minority report. Sabi nga niyan, hindi naman po yan binding sa lahat. Okay. Isa pa po, sabi ni Senator Amy, yun daw impeachment case laban doon sa kanyang kapatid, drama series for 1 year daw. Oo. Tuloy-tuloy lang daw. Sabi ko nga po, nung natanong tayo dyan, ayaw natin magkomento sa mga opinion puro haka-haka.
puro gawang kwento, puro insinuations. At kung ito'y nagmumula sa taong alam naman nating may kinikilingan. So kung ganyan ang kanyang opinion, mas maganda po talaga mas maging neutral siya sa lahat ng pagkakataon. Hindi against her own brother, kahit na kay Vice Presidente. Dapat neutral siya. Wala siya dapat kinakampihan. Opo. Dapat sa fact siya. Dapat sa tao siya. Opo. Yusek Claire, ang sabi po niya, doon naman sa case if ever, magkaroon ng another impeachment kay Vice President Sara Duterte. Oo. Parang nagpaalala pa Sabi niya alalahanin niyo ang naging resulta ng botohan noong nakaraan. Correct. Dahil dyan sa impeachment na yan. Pag ganun, partner. Kaya nga po, paano ba naman tayo sasagot sa ganyang klase mga tugon? Kung alam mo na kung ano ang kulay ng isang tao. Ayun, okay. Dahil dyan ay kailangan na natin magpaalam kay Yusek Claire. At maraming salamat naman po sa inyong pagpapaunlak sa amin ni Robert sa aming abang programa. Ante-Claire ng bayan. Ante-Claire ng bayan. Thank you, ma'am. Thank you, Yusek. Thank you, Ma'am Doris. Maraming salamat. Salamat po sa inyong lahat. Ingat po, ingat. Si Yusek Claire.